linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ay, grabe. Narinig niyo po yun? Yung bag po, darating si Kibuloy, yung bag na yun may lamang baril at nakita ng witness. Then darating din si Digong at Sara, kukunin yung bag na may lamang baril. Ibang klase itong si Sara Duterte. Bakit kaya hindi nila sinasabi sa publiko yan? Kung talagang legal yung mga ginagawa nila, dapat alam ng publiko yan eh. Pero syempre, kung illegal yung ginagawa mo, hindi mo po sasabihin sa publiko yan. Diba? Baka kasi mabuking kayo eh. Alam naman po natin na pag Duterte, mga Kibuloy na usapan, marami pong mga sikreto yan. Diba? Takot po sila na malaman ng taong bayan kung ano yung mga katarantaduhang ginawa nila. Oo. At eto, witness po ito ha. Hindi ka po pwedeng magsinungaling dyan sa Senado kasi syempre nanumpa ka. Lahat ng katotohanan kailangan mong sabihin. Kasi ang sabi ni Senator Risa Hontiveros dito, ano? Pinaalalahanan kita, Elias Reneha, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte? Ayan ha, may paalala po si Senator Risa Hontiveros dito sa witness. So, yun na nga mga preno, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. Ayan ha, meron po tayong dito, Facebook page. Huwag niyo po kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Meron din po tayong Timperador. Ayan ha, at sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ganun lang po yan ha, libre po yan. So, ito na nga, no? Siguro unahin po natin itong good news ngayon. May good news po tayo na maririnig ngayon, okay? Kasi sa Visayas po, no? Sa Visayas po ay sisimulan na yung 20 per kilo na bigas. 'Di ba? 20 per kilo na bigas matutupad na. Ay na, congratulations po kay Pangulong Bongbong Marcos kasi sisimulan na po sa Visayas. Yung kanyang pangarap noon ay natutupad na po. Natupad na. Kasi nasimulan na sa Visayas. Diba? Mindanao. Susunod na Mindanao niyan. Susunod na yung mga Luzon. Tapos yung mga DDS na hampas lupa na mga reklamador, makakabili na. May pambili na. O wala pa rin? Siyempre, wala pa rin pambili yung iba dyan. Bakit po? Puro lang sila reklamo, hindi naman nagtatrabaho. Diba? Yan yung problema. Magtrabaho kasi kayo, wag tatamad-tamad para may pambili. Pero, ang tanong po dito, itong si Sara Duterte, matutuwa po ba sa ginawa ng Pangulo ngayon? Kasi ang nagtrabaho lang po para dito, ang Pangulo, wala pong kinalaman si Sara Duterte dyan. Diba? Si Sara Duterte nga walang tiwala sa pangarap ng Pangulo. Hindi daw matutupad yun. Hindi po masaya si Sara Duterte, mga pre, sa nakakamit na ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Na para naman sana sa mga Pilipino. Diba? Para po sa mga Pilipino. Hindi naman para kay PBBM yan. Pero ang inyong lustay, Sara, wala, nakasimangot. Siyempre nga naman, pag,
dahil nasimula na po yung 20 per kilo na bigas, talagang sampal po ito kay Sara Duterte. Sampal po ito sa kanya. Bakit? Syempre, ang Pangulo natin nagtatrabaho. Pangarap yan ng Pangulo, hindi naman pangarap ni Sara yan eh. Pag natupad yung pangarap ng Pangulo, edi mapapahiya si Sara. Mapapahiya po itong si Sara Duterte. Bakit? Syempre, sino bang nakagawa niya na presidente? Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Ang mga Duterte nagawa ba yan? Hindi po. Mahal po ang bigas sa panahon ni Digong. 80 yung kilo. Siguro may pinakamura 65. Kaya nga lang, pangit yung quality. 'Di ba? Ngayon nga may 35 na tayo, may 40, may 30. Iba't ibang presyo sa bawat lugar. Pero mababa na po yun. Pero kahit ganun po yung presyo ngayon, maraming mga DDS pa rin yung nagre-reklamo. Mahal pa rin daw po. Anong gusto nyo? Gawing piso yung bigas? Kapal na mukha. So ito po yung video. Panoorin po natin mga pre. Panoorin po natin yung video, no? Saan ba yun? Ito. Yan. Yan. Kaserbiso. Flash Report. Meron po tayo ng mamadaling balitang hatid ni Christian Yusores. 20 pesos per kilong bigas ay sisimulan ng ibenta, ayon po yan sa Department of Agriculture. Grabe, good news talaga yun. Kung marinig kaya ito ni Sara Duterte, matutuwa kaya yun? O sisimangot lang? Baka sabihin, this country is going to hell. Baka yun pa rin yung sabihin mo, Sara. Ay, nako po. Magbago ka na. Oo. Balita, nagseserbisyo sa Malacanang si Christian. Christian, saan unang ibebenta ang mga murang bigas na ito? Liza, batay sa anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa mga rehiyon sa Visayas ipapatupad ang pilot implementation ng 20 pesos per kilong bigas na Siyempre, ang sasabihin ng mga DDS ng mga tanga, bakit sa Visayas lang? Bay, mas magaling ka pa sa gobyerno. Diba? Ipapatupad muna sa Visayas, and then sunod na yung Luzon. Magiging Luzon, Visayas, Mindanao yan. Diba? Kasi nga nung mga 2 years ago, mahal yung bigas. Then nasimulan sa isang lugar, nagmura yung bigas. May 29 per kilo pa nga na bigas eh. Nasimulan hanggang sa kumalat na. Diba? So syempre, pag sinabing Visayas, Visayas muna. Kasi ang gobyerno natin matalino. Pinaplano. Yung para sa mga Pilipino. Syempre, ang sasabihin din ng mga DDS dito, dyan lang sa Visayas yan, kami dito, wala. Ako nga eh. Hindi nga ako nagre-reklamo kahit saan nyo pasimulan yan. Diba? Kahit sa Visayas pa yan magsimula, papalakpakan po natin yung gobyerno. Bakit? Kasi malaking tulong po yan sa mga kasamahan natin, mga kapwa natin Pilipino na nasa Visayas, diba? Lalo na sa mga DDS dyan. Ang magagawa lang po ngayon ng mga DDS, magreklamo. Kahit maganda yung ginagawa ng ating Pangulo, ay sila po ay magre-reklamo pa rin. Bibenta ng Department of Agriculture. Yan nga yung sinabi ng kalim sa isang press conference sa Cebu City ngayong hapon. Ayon kay Secretary Laurel, bunga ito ng naging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa 12 gobernador sa Visayas na idinao sa Cebu Provincial Capital. Sa nasabing pulong, pinag-usapan ang inisyal na pagpapatupad ng pangako ng Pangulo noong halalan 2022 na maibaba. Correction lang Correction lang, teleradyo serbisyo. Hindi po yun pangako. Yun ay pangarap. Pag magbabalita po kayo, tingnan nyo po, siguro tingnan nyo muna yung mga video ng Pangulo. Kung talaga ba ito'y nangako. Kasi, ano yan baka ma-fake news kayo. Baka ma-fake news kayo. Ang nagbabalita dito si Christian Yusores. Ingat-ingat po sa pagbabalita Mahirap na po, wag po tayong gumaya sa ibang, na SMNI na puro fake news.
Hindi po nangako yung Pangulo. Yun po ay pangarap. Diba? Pangarap po yun, hindi pangako, ha? Kino-correction lang kita kasi baka hindi mo lang siguro alam. Okay? Tuloy natin. Pa sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Sa ngayon ay wala pa anyang detalye kung kailan magsisimula at saan sa mga lugar sa Visayas ilulunsad ang pilot implementation ng programa. Pero ayon kay Laurel, kailangan lang maresolba ang ilang issue sa logistics, operasyon at management para maisakutuparan pa rin ang target na gawing nationwide ang bentahan ng 20 pesos per kilong bigas. Abangan ang iba pa mga detalye dito lamang sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Christian, sorry, pahabol. Christian, Yes, sorry, pahabol lang. Anong klaseng bigas yan? Hindi pa malinaw, Liza, wala pang detalye kung anong klaseng bigas, kung ito ba ay mga 20 pesos na bigas. Tapos yung iisipin ng mga DDS, dapat masarap na bigas yun. Dapat yung perfect na bigas. 20 na nga lang, gusto nyo pa perfect. Ang kakapal na mukha nyo talaga. KO! Diba? Halimbawa, 20 yung mapatupad yung 20 na bigas. Kung titingnan mo, masarap naman kainin, masarap naman lutuin. Pero nga, ang ibubutas pa rin ng mga kalaban dyan, mga tangang DDS, pangit yung quality ng bigas. Anong gusto nyo? Kung gusto nyo ng magandang quality ng bigas, ang gawin nyo, bumili kayo, mag-ipon kayo ng pera, bumili kayo ng mamahaling bigas. Yan, para may masarap kayong makain. Pulubi na nga kayo mga DDS kayo, hampas lupa na nga kayo, mga reklamador pa. Naku po. Locally produced na bigas o mga imported o katulad din nung mga Ang ganda ng bigas, oh. Oh, ganda ng quality, oh. anunsyo ng mga nakaraan na ito ay manggagaling pa sa mga buffer stock o yung mga natenggang bigas sa mga warehouses ng NFA. So ngayon ay humihingi pa tayo ng karagdagang detalye mula sa DA kung anong klaseng bigas nga ba yung ibibenta na 20 pesos per kilo at kung saan-saan at kailan magsisimula itong bentahan. Ayun. Maraming salamat, Christian Yusores. Di ba? Ano na mga DDS? Ano na Sara Duterte? Masaya ka ba sa naging nakamit or natupad na pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos? O sisimangot ka na lang dahil nalamangan ka? Kaya, tandaan nyo po iba lang tayo. Pagdating naman sa survey na yan, huwag po kayong maniniwala dyan kasi yung survey na yan, karamihan po dyan, gawa-gawa ng mga DDS. Hindi naman legit yung mga website na nilalabasan ng mga survey. Doon kayo sa talagang legit. Diba? Doon po kayo tumingin kung talaga bang sino yung mataas ngayon yung rating, si Sara ba o si Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag nilabas lang ng mga DDS, naku, wag po kayo maniwala dyan. Fake news po yan. Ha? Kaya mga DDS, may mensahe ako sa inyo. Magtrabaho kayo para may pambili kayo ng 20 per kilo na bigas. Ha? Sipagan nyo, ha? Wag palaging naninira sa gobyerno. Problema kasi sa inyo, naninira kayo sa gobyerno pero nakikinabang naman kayo dito sa, lalo na ngayon sa matutupad na 20 per kilo na bigas. Ayan, oh! Ayan, mga DDS. Mga palamunin. Okay, so ngayon mga pre, ay bigyan muna natin ng reaction itong sagutan nila Torion. Ito kasi yung sagutan nila Torion at Benhur Abalos. Okay? Kasi itong si Torion, gustong takpan yung bunganga ni Benhur Abalos. Gusto siyang patigilin sa kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Ito yung reaksyonan natin kahapon, pero dadagdagan ko lang. Okay, magkakaroon tayo ng part 2. Okay? Yan po yung video. Okay, panoorin po natin. Please, tatapusin ko lang. You will have your time. You will have your time. Subjudice, that goes... Tama, nagbabasa, may binabasa po si Benhur Abalos dito. Tapos, sumasabat itong kulangot na lawyer na to. Okay? Kasi sampal po ito sa kanila eh.
So, guguluhin niya ngayon yung itong si Benhur Abalos. Okay? So, habang ginugulo nyo si Benhur Abalos, mas ginaganahan tuloy kami at nakatatak sa isipan namin na iboboto namin yan si Benhur Abalos. Oh. O, tuloy natin to mga pre. Please, tatapusin ko lang. You will have your time. You will have your time. Subjudice, that goes into the very merits of the You will have your time at Bastos talaga, no? auditorium. Yes, I know that. It is part of But the that is transcript ng Senate. That is improper. Mainit ang Bastos talaga si Torion, ano? Oo. Lawyer na bastos. Alam mo kung matalino ka, hayaan mo lang yung kalaban mo magsalita eh. Then pagtapos na, ika-counter mo na yon. Pwede mo nang i-counter. Pero dahil yung mga banat doon or yung mga binabasa doon totoo, ipapatigil mo agad yan. Kasi bakit? Hindi mo kayang hindi mo kayang gamitan ng utak eh. Kung paano ito matatalo. Diba? Ang gagawin mo, manggugulo ka na lang. Manggugulo ka na lang para ma-stop yung sinasabi ni Benhur Abalos. So in short, Attorney Torion, ikaw yung pinakabobong lawyer ni Kibuloy. KO. Diba? Gets mo? Bobo ka. Pasensya na. Yun yung tingin ko sa'yo. Kasi kung matalino ka, hahayaan mo munang magsalita si Benhur Abalos. Tapos pag katapos niyang magsalita, dun ka palang didepensa. Hindi ka manggugulo na para kang na nasa kanto lang. Para kang manginginom na nanggugulo nga, eto, tigil. Oh, di ba? Ang tawag sa'yo, bobo ka. Bobo ka ang bulaklak. KO. Ay, bulaklak, Attorney Torion. Ay! KO. In short, bobo ka. Tuloy. sagutan sa pagitan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. at Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ sa investigasyon sa Senado ngayong araw sa umano'y sobrang puwersa ng pulisya sa raids. Sobrang puwersa ng pulisya. Teka lang. Yung mga kapulisan dyan, okay, mabalik tayo sa issue ni Kibuloy. Binuhusan nyo pa nga ng maduduming tubig eh. Paano na lang kung 5 pulis lang yung papasok dyan, or di kaya 10? Kasi ayaw nyo ng sobrang puwersa eh. Paano pag 10 pulis lang yung pumasok dyan, magsiserve ng warrant dito kay Kibuloy? Tapos yung miyembro ni Kibuloy, ang dami-dami. Baka kuyugin nyo pa yan. Baka bugbugin nyo pa. Alam nyo naman, mga kulto yung mga yan. Anak ng kadiliman yung mga yan. Diba? Tapos sasabihin yung sobra, huwag nyo susubukan yung batas. Huwag kayong magtatago ng kriminal. Huwag kayong magtatago ng wanted sa FBI. Oh. Diba? Mga bugok pala itong mga to. Sa KOJC compound noong June 10, nagkabarahan ng mga pahayag ang dalawang panig. Sa opening statement ni Secretary Abalos, binanggit niya ang bahagi ng testimonya ng isa sa umano'y mga inabuso ni Kibuloy na si alias Amanda. Ngunit tinutulan ito ng kampo ng KOJC. Galingan mo, Torion. Malaki-laki yung ano nito ba? Ganon. Kaya kailangan niya magpakitang gilas kahit bobo siya. Dahil hindi ito ang pinag-uusapan sa... Tsaka narinig ko, no? Habang nagsasalita po ito si Torion noon, kiniklaim niya na siya daw po ay Muslim. Bakit mo isasali yung issue or yung relihiyon mo dyan sa nangyayaring issue? Mapapahiya tuloy yung ano dito. Kumbaga, Muslim ka tapos ganyan yung asal mo, bastos ka. Ang dapat, ang mga Muslim kasi ako, Muslim din ako eh. Yung pamilya ko Muslim. Nag-convert lang ako sa born again. Oo. Pero, hindi po ganyan yung asal ng mga Muslim ng bastos. Nagsasalita pa yung isa, sasabat ka na dyan. KO! Diba? Tapos, eto pa. Ang alam ko, ang trabaho ng isang lawyer, ipagtanggol yung kanyang kliyente.
Pero si Torion, sumubra. Oh. Iboto daw po natin si Kibuloy. Diba? Si Kibuloy daw po yung dapat iboto. Trabaho pa ba yan ng lawyer? Yung parang i-endorso mo si Kibuloy? Trabaho ba? Sako pa ba yan ang trabaho mo? Parang nangangampanya ka na. Ano po yun? Nangyari po yun noong 2024. Nangyari po yun. Sinabi niya yun. Sa Senate hearing at nasa korte na ang kaso. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. To quote... Yan po yung Benhur Abalos. Boto po natin yan. Pag binoto niya yan si Benhur Abalos, nako, yung mga kalaban natin dyan na mga kalaban ng administrasyon, talagang supalpal yan. Kasi hindi, papabor po ito sa si Benhur Abalos, no? Sa pagpa-impeach dito kay Sara Duterte. Papaboran niya po yan. Pero kung iboto nyo ang PDP walang laban, nako. Magnanakaw lang na magnanakaw yung mga yan. May pangako ko pa nga yung isa dyan Magiging libre na daw yung kuryente. 2,000 pababa na bill. Libre na daw. Gagawin pantamad yung mga Pilipino. Yan ba yung... Kasi pangit daw kasi yung mamimigay na lang ng ayuda. Mamimigay na lang ng ayuda. Pera yung ibibigay, pangit daw yun. So, ang gagawin daw niya, pag ito si Mr. Piluka yung nanalo, dyan sa Senado, yung 2,000 plus na bill pababa, sasagutin na daw po niya yan. Diba? Libre na daw! Imbis yung mga Pilipino nagtatrabaho para may pambayad ng kuryente, anong gagawin? Ay, libre naman yung buwan-buwan. Libre naman kasi hindi naman umaabot yung bill ko ng ng 1,000, 2,000. Libre na naman Mr. Piluka tulog muna ako. Tinatamad pa akong magtrabaho ngayon. Bukas na lang. Yan yung problema. Ginagawan tamad yung mga Pilipino. Kaya Mr. Piluka, wag kami. Yan po ay yan yung pangako niya. Hulaan nyo na lang kung sino. Directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. Natigil lamang ang bangayan ng dalawang panig ng mamagitan ng chairperson. Si Bato din bias. Habang nagsasalita din si Benhur Abalos, sumisingit din ng taong ito. No? Ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald De La Rosa. Samantala, tinalakay rin sa pagdinig ang 10 milyong pisong reward na alok ng pamahalaan para sa impormasyon sa kinaroroonan at ikadarakip ni Kibuloy. Ito po yung time na hindi pa po nahuli si Kibuloy. Kay KOJC Legal Counsel Attorney binalikan lang po natin kung paano ipaglaban ni Benhur Abalos itong mga biktima di umano ni Kibuloy. Diba? Si Aido Torion, illegal ito dahil bawal sa batas ang pagtanggap ng anumang tulong o pera mula sa mga pribadong individual. In the performance of your duty, may mga taong magmamagandang loob na Secretary, bigyan natin ng yan, 10 million yan. Dapat, sana hindi yung in-entertain. Kaya baka yung tao na yun may ulterior motive against kay pastor. Dapat iwasan yan kasi violation po yan sa batas. Depensa naman ng Department of Justice na ayon sa batas ang pag-aalok ng pabuya dahil ang layunin nito ay mahuli ang isa akusado na may warrant of arrest mula. Ayaw kasi nila na magkakaroon ng pabuya 'Di ba? Na magbibigay ng pabuya yung gobyerno tapos may nag-offer din kasi na pero hindi nila pinangalanan, may nagbigay ng pabuya o pera sa gobyerno para maging pabuya para lang mahuli si Kibuloy. And then yun yung inalmahan
nitong ni Atty. Torion. Inalmahan. Mahuhuli yung amo niya eh. Diba? Siyempre, pag may reward talaga, automatic yan. Diba? Maraming mag-e-effort. Baka pa nga yung mga kasamahan niya dyan. Traido rin si Kibuloy eh. Ang ina, pera to si Kibuloy ah. Sumbong ko na kaya to. Sa korte. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado. Hindi ko maintindihan dito kay Torion kung saan niya kinuha yung sasabihin bawal yung yung pabuya. Lawyer ka naman. Tama nga yung hinala ko at kutob ko. Hinala ko to. Ano pa ba? Pagtingin. Wala talaga tong kwentang lawyer to. Weak ba? Kumbaga weak. Ang isang akusado. May karapatan din umanong mag-ambag ng pera sa pabuya. Kung ako lang may pera ko, na milyon-milyon, mag-aambag po ako dyan. May pera lang ako. Nako, mag-ambag talaga ako. Pribadong individual dahil bahagi sila ng justice system. Gayunman, hindi maaaring isa publiko ang pangalan ng mga nagbigay para na rin umano sa kanilang kaligtasan. Una nang kinuwestiyon ng KOJC ang reward para kay Kibuloy at tinapatan pa ito ng 20 million pesos. Ang tanong dito, bakit puro KOJC yung nagre-reklamo patungkol sa reward na yan? Bakit yung ibang na mga lawyer, mga individual na hindi naman kampi sa gobyerno, hindi rin kampi kay Kibuloy, bakit hindi naman sila nagreklamo? Diba? Ibig sabihin, agree po sila doon sa reward na yon. Kasi pwede naman yan eh. Diba? Pwede namang mangyari yan eh. Para mahuli lang yung isang wanted. Para naman sa makapagtuturo sa mga may maiitim na balak laban sa kanilang lider. Naungkat rin sa pagdinig ang police checkpoints at palagiang paglilibot ng sandamakmak na pulis sa labas ng KOJC compound sa Davao City. Reklamo ng KOJC, naka-full battle gear at nakatakip ang mga mukha ng mga pulis na umaaligid sa kanilang lugar. Tugon naman ni Secretary Abalos, personal niyang sisilipin ang operasyon ng Davao Police upang malaman kung may pagmamalabis o kailangang ayusin sa proseso. Pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito, no? I will go there. Wala pang itinatakdang petsa ng susunod na Senate hearing ukol sa issue ng pag-aresto ng PNP kay Kibuloy. Ayon kay Senador De La Rosa, hihintayin pa nila ang report, partikular na ang mula sa DILG hinggil sa inspeksyon sa police operation sa Davao City. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalaga. Ayan yan po yung kailangan natin sa Senado, yung nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Kasi si Benhur Abalos po, ang paglilingkuran niyan, mga Pilipino, hindi po isang pamilya. Tingnan nyo yung iba dyan. Sinong pinaglilingkuran nila? Isang pamilya lang. Duterte. Diba? Pero pag panahon ng butuhan, lalapit sila sa mga mahihirap, mga Pilipino. Gagamitin nila yung salitang, gutom na kayo, akong bahala, naawa ako sa inyo. Iboto nyo lang ako. Akong bahala sa inyo. Nung nanalo, anong ginawa? May nasugatan doon sa West Philippine Sea. May naputulan ng hinlalaki. No comment siya. Pero yung isa sa naputulan na yon, baka yun pa ang isa sa bumuto sa kanya para maging vice siya. Pero no comment siya doon sa mga inapi-api ng mga inchik. Baka yung nakabantay doon sa West Philippine Sea, baka isa doon bumuto kay Lustay. Pero hindi man lang pinahalagahan ni Lustay yung mga tao na yun. Wala nga ang komento eh. Diba? Kasi inapi-api yung mga tao na yun, walang komento. Tahimik lang sila. Tahimik lang siya.
Ang gusto lang niya, humigop ng budget. Ayun yung problema. Kaya iboto po natin yan, si Benhur Abalos, mga pre. Kakampi po yan ng administrasyon. Okay? Bakit ko sinabing kakampi? Or bakit natin kailangan ito si Benhur Abalos? Kasi po, para po umunlad yung ating bansa, okay, kailangan po natin ng tao na sumusuporta sa administrasyon. Alangan naman pong iboto natin yung mga komunista. Alangan naman pong iboto natin itong mga nanghihila pababa sa gobyerno. Mahirap yun. Diba? Kaya iboto po natin yan, Benhur Abalos po. Huwag po natin kakalimutan yan. Basta kakampi ng Pangulo, mga pre. Pukusan po natin yan. Ngayon, mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong video na to, okay? Ito yung Duterte's left with bag of guns after visit to Kibuloy. Tingnan nga natin. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo. Yan yung pastor, no? Mahilig manakit, ano? Sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga Nananampal? Alam ko, babae lang nananampal, ha? ito, mga 4 beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper. Okay. May dala po siyang mga malalaking bag. Okay, pag dumarating si Kibuloy, sakay ng kanyang, sasakyang pangkalawakan, oo, may dalawang malalaking bag. Tapos? Na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Okay, so si Kibuloy may dala. Iba't ibang klase ng uri ng baril. Okay, tuloy. At masingit ko lang, sorry. Kasi ako'y maniniwala ako dito kasi si Kibuloy, yung kanyang mga miyembro, nag-post sa Facebook, may hawak sila mga baril. At ang caption, dadanak daw ng dugo pag hinuli si Kibuloy. Nung nakita yun ni Senator Risa Hontiveros, inimbestigahan. Then nakaraan lang yung mga ilang araw, burado na yung post. Kala ko ba dadanak yung atay nyo? Ba't natakot kayo? Nangyari? Wala pala, mga weak. Latag po ito sa tent. Nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte. At former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Okay. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. So, ibig sabihin, darating si Kibuloy, may dalawang bag, may laman-laman ng mga baril, iba't ibang klase ng uri ng baril. Darating si Sara at Digong, kukunin yung mga yon. Dadalhin nila. Ang tanong, para saan yun? Legal ba yon o mga illegal? Bakit ngayon lang natin nalaman? May ganun pala. So, ibig sabihin, itong pamilyang Duterte, marami pong tinatago na sikreto sa mga Pilipino. Grabe. Pinaalalahanan kita, Elias Rene, ha? Tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman... Siyempre kasi malapit na kaibigan, di umano itong mga pamilyang ito. Magkakaibigan daw itong mga to. Palagi talaga yan dun. Isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay
from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya, tapos after nilalatag po sa ground, sa may tent po na near mansion niya, tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Siyempre, makikita mo talaga yun, nilatag eh. Diba? So teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito po ay nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Kasi may medyo maniniwala po ako dito kasi bakit? O ikaw ngayon, halimbawa, ako si Digong, ikaw si Kibuloy na nanonood ngayon, dala mo yung bag na may baril. Okay? Nilagay mo lang dyan. Tapos darating ako, kukunin ko na lang ba yun basta-basta? Hindi muna. Siyempre, gusto ko munang makita yung laman. Kung anong klase yung mga baril na to, gusto ko makita. Diba? Nagigets nyo? Halimbawa, pag-aaral nyo yan, baril. Yung baril nakalagay sa bag, dalawang bag may lamang baril, puno ng baril. Tapos darating ako, siyempre sasabihin ko, pwede ba natin makita yung laman yan? O di ilalatag na yan. So yun, maniniwala po ako dito. Diba? Maniniwala po ako dyan. Kasi ang pangit naman ako, darating na lang, kukunin ko yung bag, alis na lang. Diba? So kailangan ko munang i-check. Ganun yun. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Paano nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then dun sa may pinto po. Marami din kasing naglabas ng baho ni Sara Duterte, si Las Cañas. O anong sabi niya kay Las Cañas? Nagbigay pa ng suggestion na, sus, yung mga baril-baril na yan, lumang style na yan, dukutin nyo na lang at ilibing. May mga ganyang mga salita. Okay. So, ganyang ilang metro lamang. Ganyan po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na... Tapos ngayon, yung mga tangang vlogger ni Kibuloy, pupunta ng sa area ni Kibuloy, sa kaharian ni Kibuloy. Magbablog-vlog daw sila doon na, kita nyo naman, wala namang baril dito eh. Natural. Kung ako yung may-ari ng kingdom na yan or ng kaharian ni Kibuloy, itatago ko muna yung mga mga baril-barilan ko dyan bago kayo mag-video-video dyan. Diba? Nagagets nyo yun? Ginagawa tayong tanga eh. Nagawa po tayong tanga nitong mga kulangot yung bayarang mga vlogger. Diba? Number 1 na si Dada dyan. Tuloy. Kita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. So, yun yung video mga pre, At si Sara Duterte, mahirap pong pagkatiwalaan ito kasi, yung mga video na to na galing sa hearing po dyan sa Senado, Talagang may naglakas loob na magsalita kung ano talaga yung nangyayari doon.
sa lugar na yon. Kasama si Kibuloy, si Digong, at Sara Duterte. Talagang may kababalaghan. Di ba? Ang tanong po, yung mga baril na yon, lisensyado ba yon? Okay? Yun yung tanong. At pangalawang tanong, saan gagamitin yung mga baril na yon? Di ba? Yun yung tanong. Saan kaya gagamitin yon? Sinong paggagamitan? Pero teka lang, may Davao Death Squad nga sila. May mga pumapatay-patay sila. May mga tauhan sila dyan. Baka naman para sa kanila yung mga baril na yun. Baka lang naman. Hindi ko naman sinasabing ganun nga, pero parang ganun na nga. Kung titingnan natin. Kasi nga, sabi ni Las Cañas, merong Davao Death Squad. Na, yung mga amo, mga Duterte. Diba? So, ang mga baril na yun, para ba doon sa mga tauhan nila ng mga pumapatay ng tao? Yun yung tanong. Diba? So, grabe itong pinapangarap ng mga DDS na si Sara gusto daw gawing vice presidente. Natawa talaga ako. Grabe. Yung utak kriminal gagawin yung vice presidente. Ganun lang naman kasimple yan eh. Pagdating sa 2028, kung talagang pwede pang tumakbo si Sara noon, hindi matuloy ang ma-impeach, pagdating sa 2028, iboto nyo. Ibubuto rin namin yung manok namin. Ganun lang naman. Ay, magkakaalaman talaga yan. Diba? Tingnan natin kung sinong mananalo. Good luck and congratulations na lang dyan sa inyong manok. Anyway mga pre, yun lang po muna yung ating video. Bago po tayo magtapos sa ating video, huwag kalimutang mag-like. Naku po, libreng mag-like. Maraming salamat po sa inyo. Ayan mamaya may upload po tayo. Pasensya na, late po tayo ngayon nakapag-live. Meron po tayong Facebook page dito mga pre, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Paluin nyo yung ating Facebook page. Pumunta kayo sa Facebook, i-search nyo yan at i-follow nyo na. Huwag nang magpatagal-tagal po. Diba? So maraming salamat po sa mga nag-follow sa ating Facebook. Ayan maraming salamat po. Ayan sa hindi pa nakapag-like dyan, mag-like na po kayo. Libre po yan mga pre. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yan lang po muna yung ating video live mga pre. Maraming salamat po. At kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye-bye po, pansamantala. Yeah.